Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, Gabriel. Isang pirma na lang niya sa mga papeles na inihanda ni Mateo, magiging malinis na ang pangalan mo at ang dangal ng ating pamilya. She is just a bridge we needed to cross and now that bridge must burn. Pagkatapos nito malaya ka na sa kanya at maaari mo nang panagutan ang mag-ina mo. Ang boses na iyon ni Doña Imelda ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Francesca. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon sa Vigan, habang ang kabilang dulo ng hallway ay maliwanag at puno ng tawanan para sa kanilang 3 anibersaryo ng kasal. Hawak-hawak ni Francesca ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang antigong relos, isang mamahaling regalo na pinaghirapan niyang hanapin para kay Gabriel. Ang bawat detalye ng relos na iyon ay sumisimbolo sa bawat segundong inilaan niya para mahalin at suportahan ang asawa. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang Gabriel na kilala niya ang lalaking nanumpa sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga ay tumugon sa boses na puno ng pagkainip. I know, Mom. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap magpanggap na mahal ko pa rin siya gabi-gabi. Nakakasakal ang kabutihan niya. Tila ba kailangang lagi akong magpasalamat dahil sa pera niya. I can't wait for her to be behind bars so I can finally be with Nicole and our baby. Sa sandaling iyon, ang kahon sa kamay ni Francesca ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog sa makapal na alpombra, ngunit para kay Francesca ang pagbagsak na iyon ay tila pagguho ng isang malaking gusali. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, ngunit ang bawat pintig ay nagdadala ng matinding pait. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naging malapot, anupat hirap siyang huminga. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang 500 milyong piso, nakakahulog lang niya sa account ng Alcantara Shipping para mailigtas ito sa pagkalubog, ay bahagi lang pala ng isang madilim na plano. Hindi siya itinuturing na pamilya. Siya ay isang kasangkapan lamang na gagamitin at pagkatapos ay itatapon sa oras na makuha na ang lahat mula sa kanya. Pinilit ni Francesca na ituwid ang kanyang likod, kahit na pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang mga buto. Pinunasan niya ang isang luhang hindi pa man lang tuluyang nakakawala sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na determination ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa grand ballroom kung saan ang mga ilaw ay nagniningning at ang mga bisita ay naghihintay sa kanyang talumpati. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa sarili niyang bitayan, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado tila isang maskara ng perpektong dangal. Nang tumayo siya sa harap ng mikropono, nakita niya si Gabriel na lumalapit sa kanya. May ngiti sa mga labi na dati ay tinitingala niya bilang kanyang langit, ngunit ngayon ay nakikita na niya bilang isang mapanlinlang na bitag. Congratulations, my love, bulong ni Gabriel sa kanyang tenga bago siya humarap sa madla. Hindi sumagot si Francesca. Tumingin siya sa malayo sa pintuan ng ballroom kung saan pumasok ang ilang mga lalaking nakauniforme ng Sea Police. Ang ingay ng pagdiriwang ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mrs. Francesca Ramos Alcantara, you are under arrest for large-scale smuggling and money laundering. Ang pahayag ng opisyal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Tumingin si Francesca kay Doña Imelda na ngayon ay kunwaring nagulat at napahawak sa kanyang dibdib, at kay Gabriel na agad na lumayo sa kanya na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Habang nararamdaman ni Francesca ang malamig na bakal ng posas na kumakapit sa kanyang mga pulso, hindi siya kumibo. Ang sakit na nararamdaman niya sa loob ay higit pa sa anumang pisikal na pagkakakulong. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi. Ngunit tanging pandidiri at kaginhawaan ang nakita niya doon. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ang siya ring kukuha ng lahat mula sa'yo? Ito ba ang dulo ng kanyang katapatan? O ito pa lamang ang simula ng paghubad niya sa mga maskarang bumabalot sa kanilang lahat? Dahan-dahang lumabas si Francesca mula sa ballroom, pinaliligiran ng mga pulis at ng mapanghusgang mga mata ng lipunan. Ang huling nakita niya bago tuluyang isara ang pinto ay ang pagtayo ni Mateo sa tabi ni Gabriel, ang kaibigang inaasahan niyang magliligtas sa kanya, ngunit ngayon ay may hawak na baso ng alak tila nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Naiwan sa sahig ng madilim na pasilyo
Ang antigong relos basag ang kristal nito at hinto na ang bawat kamay sa oras ng kanyang huling pagkawasak. Huwag kang maging makasarili, Francesca. Isipin mo ang dangal ng pamilyang dinalhan mo ng kahihiyan. Ang pag-amin sa mga kasalanang ito ang tanging paraan para mabayaran mo ang lahat ng utang na loob ng pamilya Ramos sa aming mga Alcantara. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na karit na humihiwa sa katahimikan ng madilim at masikip na selda. Nakatayo ang matanda sa labas ng mga rehas, suot ang kanyang mamahaling itim na terno na tila hindi nababagay sa amoy ng kalawang at ihina na mamayani sa paligid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng habag, tanging ang mapagmataas na awtoridad, na tila ba ang batas mismo ay sumusunod sa kanyang bawat kumpas. Dahan-dahang iniangat ni Francesca ang kanyang ulo. Ang kanyang marangyang gown, na kulay ginto na isinuot niya para sa anibersaryo, ay marumi na ngayon at may mga punit. Ang tela nito na dati ay sumisimbolo sa kanyang tagumpay bilang isang negosyante, ay tila naging isang mabigat na pasanin, isang paalala ng lahat ng bagay na nawala sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng katotohanang ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina ay ang siya ring nagtutulak sa kanya sa kailaliman ng bangin. Utang na loob, mahinang tanong ni Francesca. Ang kanyang boses ay paus, tila may mga bubog sa kanyang lalamunan sa bawat salitang binibitawan niya. Ibinigay ko ang lahat, Mommy. Ibinuhos ko ang bilyon-bilyong piso para sa inyong kumpanya. Inilaan ko ang bawat oras ko para maging isang mabuting asawa kay Gabriel. At ito ang isusukli niyo sa akin. Lumapit si Imelda sa mga rehas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong isumbat sa akin ang pera, Francesca. Kung hindi dahil sa amin, nanatili kang isang hamak na anak ng isang bangkaroteng negosyante. Binigyan ka namin ng pangalan. Binigyan ka namin ng posisyon sa lipunan. Ngayon ang pangalang yon ay nadungisan dahil sa iyong kapabayaan. Kung mahal mo talaga si Gabriel, tatanggapin mo ang lahat ng ito. Ang asawa ay dapat marunong magsakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang tahanan. Inilabas ni Imelda ang isang folder at isang panulat mula sa kanyang mamahaling bag. Ipinasok niya ang mga ito sa pagitan ng mga rehas. Pirmahan mo ito, isang pag-amin na ikaw ang nag-utos ng lahat ng illegal na transaksyon ng hindi nalalaman ni Gabriel. Sa ganitong paraan, mananatiling malinis ang asawa mo at maipagpapatuloy niya ang pagpapatakbo sa negosyo. Ito ang tungkulin mo bilang isang Alcantara. Tumingin si Francesca sa confession paper. Ang bawat letra doon ay tila isang pako na nakahandang ibaon sa kanyang sariling kabaong. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib, hinahampas ang kanyang mga tadyang sa tindi ng takot at pait. Ang imahe ni Gabriel na nakaluhod sa kanyang harapan noon at nangangakong poprotektahan siya ay biglang naglaho na palitan ng malamig na mukha ni Imelda na naghihintay ng kanyang pagsuko. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang sikmura, isang uri ng hapdi na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Naramdaman niya ang bigat ng utang na loob, na palaging ginagamit na tanikala sa kanya, isang utang na kahit kailan ay hindi matatapos. Dahil ang interes nito ay ang kanyang sariling kaligayahan at kalayaan. Bakit ba ang pag-ibig sa pamilyang ito ay kailangang laging may kasamang sakripisyo ng sarili? Ang pagiging mabuting asawa ba ay nangangahulugan ng pagiging isang buhay na alay para sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa? Hindi ako pipirma, bulong ni Francesca habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa isang bagong uri ng lakas. Hindi ko ipagpapalit ang aking katotohanan para sa inyong huwad na dangal. Ang mukha ni Imelda ay namula sa galit at bago pa ito makapagsalita, isang matandang bilanggo mula sa kabilang selda ang dahan-dahang lumapit sa rehas. Huwag kang pipirma, iha. Bulong ng matanda na may boses na tila kaluskos ng tuyong dahon. Kamatayan ang dulo ng panulat na iyan. Kapag naibigay mo na ang gusto nila, wala ka ng halaga sa mundong ito. Napatigil si Imelda, lumingon sa matanda nang may pandidiri bago muling tumingin kay Francesca. Pagsisisihan mo ito, Francesca. Mula sa araw na ito, wala ka ng pamilyang babalikan, wala ka ng asawa. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa lugar na ito na walang sino man ang makaalala sa iyong pangalan. Habang paalis si Imelda, ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang huling hudyat
ng pagwawakas ng isang kabanata sa buhay ni Francesca. Naiwan siyang mag-isa sa dilim yakap ang kanyang sarili, habang ang lamig ng selda ay unti-unting nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, isang liham mula sa kanyang yumaong ina, ang dahan-dahang nahulog mula sa tupi ng kanyang gown, isang liham na dinala ni Manang Nora, bago siya dinala sa selda na hindi pa niya nabubuksan. Patawarin mo ako, anak. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang ilagay ang mga papel na iyon sa loob ng iyong safe. Ang kaligtasan ng aking apo, ang nakataya at si Doña Imelda, siya lang ang may kapangyarihang tumulong sa amin. Ang boses ni Manang Nora ay nanginginig punong-puno ng peking pagsisisi na tila isang kutsilyong dahan-dahang itinusok sa likod ni Francesca. Nakaupo sila sa tapat ng isa't isa sa visiting area na hinihiwalay lamang ng isang maruming salamin. Sa pagitan nila ay isang plastic na container ng adobo, ang paboritong luto ni Manang Nora, na dati ay nagbibigay ng init sa sikmura ni Francesca, ngunit ngayon ay tila amoy ng nabulok na tiwala. Tinitigan ni Francesca ang mga kamay ng matanda. Iyan ang mga kamay na nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya. Iyan ang mga kamay na nag-ayos ng kanyang buhok noong araw ng kanyang kasal, habang bumubulong si Manang Nora na siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ngunit ang mga kamay rin palang iyon ang dahan-dahang nagtali ng bitay sa kanyang leeg. Ikaw ang may hawak ng susi, Manang, bulong ni Francesca. Naramdaman niya ang matinding pait na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang boses ay naging malamig, tila ba ang bawat salita ay gawa sa yelo. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa loob ng bahay na iyon. Alam mong wala akong kinalaman sa smuggling. Alam mong gabi-gabi akong nagpupuyat para lang sa legal na negosyo ng pamilya Alcantara. Umiyak si Manang Nora, pilit na inaabot ang salamin na tila ba nais niyang hawakan ang kamay ni Francesca. Francesca, please understand. Si Gabriel, ang asawa mo mismo ang nag-utos sa akin. Sabi niya, hindi ka naman daw makukulong ng matagal dahil mayaman ka. Pero ang pamilya ko, dudurugin nila kami kung hindi ako sumunod. I'm just a servant, anak. Utusan lang ako. Naramdaman ni Francesca ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Servant, itinuring kitang ina, Manang. Noong mamatay ang nanay ko, ikaw ang naging sandigan ko. Pero sa isang kumpas lang ng pera ni Imelda at ng takot kay Gabriel, kinalimutan mo ang lahat ng taon na pinagsamahan natin. Don't be so hard on me, Francesca. Sagot ni Nora, at sa isang saglit ang kanyang boses ay nawala ng emosyon. Maging practical ka. Ang mga Alcantara ang may-ari ng vegan. Sino ba naman ako para lumaban sa kanila? At ikaw, masyado kang naging kampante sa kabutihan mo. Sa mundong ito, ang kabutihan ay isang kahinaan na madaling abusuhin. Tumayo si Francesca, ang tunog ng pag-atras ng kanyang upuan sa semento ay naging hudyat ng kanyang huling pagkakalas sa nakaraan. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na para sa sakit, kundi para sa pagluluksa sa isang relasyong matagal na palang patay. Tumingin siya kay Manang Nora ng may matinding pandidiri. Salamat sa adobo, Manang, sabi ni Francesca, habang ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Sana ay mabusog ang konsensya mo sa bawat subong gagawin mo mula ngayon. At sabihin mo kay Mommy Imelda huwag na siyang magpadala ng kahit sino dito. Dahil ang Francesca na kilala nyo, pinatay nyo na kagabi. Naglakad palayo si Francesca, hindi nililingon ang humihagulgol na matanda. Bawat hakbang niya pabalik sa selda ay tila pagbaon sa limot sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa maling mga tao. Ngunit bago pa man siya makapasok sa hallway, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Francesca. Napalingon siya at nakita si Mateo Santos. Ang kanyang kababata, ang tanging tao na nananatiling malinis sa kanyang alaala. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, suot ang kanyang mamahaling suit, may dalang briefcase, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mateo, bulong ni Francesca. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng rehas. Don't worry, I'm here now. Nakuha ko na ang USB na naglalaman ng mga ebidensya laban kay Gabriel. I have everything, Francesca. Ilalabas kita dito, pangako. Magtiwala ka lang sa akin. Tumingin si Francesca sa mga mata ni Mateo. Ang init ng mga kamay nito ay tila nagbibigay ng buhay sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil,
Naniniwala siyang may isang tao pa ring nananatili sa kanyang tabi. Ngunit bakit may kung anong kaba ang bumabalot sa kanyang dibdib? Nang makita niya ang isang maliit na ngiti na sumilay sa mga labi ni Mateo, isang ngiti na hindi niya may paliwanag kung ito ba ay para sa kanyang kaligtasan o para sa isang bagay na mas madilim pa sa kanyang kinasasadlakan. Your Honor, humihingi kami ng kaukulang atensyon mula sa korte para sa kasalukuyang kalagayan ng aking kliyente. Base sa mga nakalap naming ebidensya at pagsusuri, si Mrs. Francesca Ramos Alcantara ay hindi karapat-dapat na sumailalim sa paglilitis dahil sa kanyang malubhang mental instability. Ang mga salitang iyon ni Mateo Santos ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng tahimik na courtroom. Nanigas si Francesca sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga kamay na kanina pa nakakuyom sa ilalim ng mesa bilang paghahanda sa kanyang paglaban ay biglang nawalan ng lakas. Tumingin siya sa gilid sa kanyang kababata, sa tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa mundong ito, ngunit hindi siya tiningnan ni Mateo. Nanatiling tuwid ang tingin nito sa huwes, ang boses ay kalmado at propesyonal, tila ba hindi niya kakapiraso ang buhay na dinudurog niya sa mga sandaling iyon. Mateo, ano ang sinasabi mo? Ang paus na bulong ni Francesca na tanging sila lamang ang nakakarinig. Ang USB, ang mga ebidensya laban kay Gabriel, nasaan? Sa halip na sumagot, inilabas ni Mateo ang isang makapal na folder. Ipinapakita sa mga dokumentong ito na si Mrs. Alcantara ay matagal nang nakakaranas ng hallucinations at paranoia. Ang kanyang mga paratang laban sa pamilya Alcantara ay bunga lamang ng kanyang mabuhay na pag-iisip. Dahil dito iminumungkahi namin na ilipat ang lahat ng kanyang legal na kapangyarihan at ang pangangasiwa sa kanyang mga ari-arian sa kanyang asawa si Mr. Gabriel Alcantara bilang kanyang legal guardian. Naramdaman ni Francesca ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mukha sa loob ng courtroom, ang mga mamamahayag na mabilis na nagsusulat ang mga marites ng vegan na nagbubulungan sa likuran, at si Doña Imelda na nakaupo ng tuwid na may mapanuyang ngiti, ay tila naging malabong anino. Ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo, at ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang bungo. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang asawa ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, ngunit ang kislap sa mga mata nito ay nagsasabi ng tagumpay. Sa isang saglit ang lahat ay naging malinaw kay Francesca. Ang pagliligtas sa kanya ni Mateo ay isang mas malaking bitag pala. Hindi lang siya gustong ipakulong ng mga Alcantara. Gusto nilang nakawin ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapang yaman habang ginagawa siyang isang buhay na bangkay sa ilalim ng kanilang kontrol. The court hereby grants the motion for psychiatric evaluation. Ang boses ng huwes ay tila nanggagaling sa kabilang dulo ng isang mahabang lagusan. Pending the results, the defendant's assets and legal rights are temporarily transferred to her legal guardian, Gabriel Alcantara. Kasabay ng pagbagsak ng mallet ng huwes, naramdaman ni Francesca ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Ang pait na dumaaloy sa kanyang lalamunan ay tila lason na sumasakal sa kanya. Ang tao na itinuring niyang kapatid, ang tanging anino ng kanyang nakaraan na akala niya ay totoo, ay ang siya palang may hawak ng pinakamatalim na patalim. Dahan-dahan siyang tumayo habang papalapit ang mga jail guard para ibalik siya sa selda. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mateo sa kanya, tila mag-aayos lamang ng kanyang suot at bumulong sa paraang siya lang ang makakarinig. You're not just a prisoner now, Francesca. You're a ghost in your own life. And a ghost has no rights, no money, and no voice. Nanginig ang mga labi ni Francesca, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang huling nakita niya ay ang pagtayo ni Mateo sa tabi ni Doña Imelda, isang pagkakaisa na hindi niya kailanman inakala. Ang bawat hakbang niya palabas ng courtroom ay tila paglubog sa isang kumunoy na walang katapusan. Sino pa ang matitira kapag ang mismong anino mo ay tinalikuran ka na? Paano mo lalabanan ang isang kaaway na alam ang bawat tibok ng iyong puso at bawat lihim ng iyong kaluluwa? Naiwan ang kanyang dignidad sa sahig ng courtroom. Tinatapakan ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay habang ang pinto ng kanyang kalayaan ay tuluyan ng isinarado ng kamay ng taong pinakamamahal niya. Ang malamig na semento ng selda ang naging tanging saksi sa pagkagunaw ng mundo ni Francesca.
Sa loob ng 4 na dingding na ito, tila huminto ang oras, at ang bawat segundong lumilipas ay isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang sulok na kayakap sa sariling mga tuhod, habang ang marangyang tela ng kanyang gown ay tila naging isang mapait na paalala ng kanyang dating buhay. Ang telang iyon na dati ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng vegan, ay puno na ngayon ng dumi at mantsa ng luha. Isa ka na lamang multo sa sarili mong buhay. Ang bulong na iyon ni Mateo ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Naramdaman ni Francesca ang unti-unting pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa labas ng mga rehas na ito, si Gabriel ay nagdiriwang nakasama ang kanyang kerida, hawak ang yaman na pinaghirapan ni Francesca ng maraming taon. Si Doña Imelda ay nakaupo sa kanyang trono, matagumpay na naitapon ng basurang, akala niya ay makakadungis sa kanilang dangal. At si Mateo, ang kanyang kababata, ang kanyang sandigan, ay ang siyang mismong humukay ng kanyang libingan. Ang bawat hininga ni Francesca ay naging mahirap, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay tuyo, na wala ng luhang mailalabas para sa isang sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang katahimikan sa loob ng selda ay binabasag lamang ng mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang lumang tubo sa kisame na lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo sa sahig. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, iha. Kapag tinanggap mong multo ka, na doon ka palang talaga tuluyang mamamatay. Isang boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mula sa madilim na bahagi ng kabilang selda, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa mga rehas. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot, tila isang mapa ng maraming taon ng pagdurusa, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na tila hindi kayang patayin ng kahit anong bilangguan. Siya si Aling Rosa, ang babaeng nagbabala sa kanya noong nakaraang gabi. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang kanyang paningin. Wala na akong natitira, Aling Rosa. Kinuha na nila ang lahat. Ang pangalan ko, ang yaman ko, pati ang katinuan ko ninakaw na rin nila. Ngumiti ng bahagya ang matanda, isang ngiting puno ng pait at karunungan. Iyan ang laso ng mga Alcantara, iha. Alam ko ang pakiramdam na yan. Dahil bago ka pa man ipanganak, kinuha na rin nila ang lahat sa akin. Napatigil si Francesca. Ang pait sa kanyang dibdib ay panandaliang napalitan ng pagtataka. Ano ang ibig ninyong sabihin? Kilala niyo sila? Lalong lumapit si Aling Rosa, ang kanyang mga payat na daliri ay kumapit sa malamig na bakal ng rehas. Ang bawat bato sa mansyong tinitirhan niyo sa vegan ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na dinurog nila. Hindi ka una, Francesca, at kung hindi ka lalaban, hindi ka rin ang huli. Dahan-dahang inabot ng matanda ang isang maliit na piraso ng tuyong tinapay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Francesca. Kumain ka, kailangan mo ng lakas. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbangon. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang makitang nabubuhay ka ng masaya sa kabila ng lahat ng ginawa nila. Naramdaman ni Francesca ang init ng kamay ni Aling Rosa nang magdampi ang kanilang mga balat. Sa gitna ng kawalan ng katarungan, sa gitna ng matinding pag-iisa, ang maliit na galaw na iyon ng kabutihan ay tila isang liwanag na tumagos sa makapal na ulap ng kanyang pighati. Kinuha niya ang tinapay at dahan-dahang sumubo. Bawat nguya ay tila isang panunumpa sa kanyang sarili na hindi siya mananatiling isang multo. Bakit kayo narito, Aling Rosa? Tanong ni Francesca habang nararamdaman ang muling pagpintig ng kanyang determinasyon. Tumingin ang matanda sa malayo, tila may nakikita sa nakaraan na siya lang ang nakakaalam. Dahil naniwala rin ako sa dangal na ipinangako nila. Pero sa huli nalaman ko na ang dangal nila ay balat kayo lamang para sa kanilang kasakiman. At ang taong pumatay sa aking kinabukasan, siya rin ang taong tinatawag mong asawa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Francesca. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintuan ng lihim na matagal nang ibinaon ng mga Alcantara. Sino ba talaga ang mga taong pinag-alayan niya ng buhay? At gaano kalalim ang dumi na nakatago sa likod ng kanilang mascara at tahad. Hindi mo kailanman nakilala ang batang kasabay mong lumaki, Francesca. Ang akala mong kaibigan ay isang sandata na matagal nang hinahasa para itama ang isang pagkakamaling itinago sa loob ng maraming dekada.
Ingnaamasan ang mga salitang iyon ni Aling Rosa ay tumagos sa katahimikan ng gabi, tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng selda. Hawak ni Francesca ang lumang sobre na iniwan ni Manang Nora, isang liham mula sa kanyang yumaong ina, si Elena Ramos na tila naghihintay ng tamang sandali para mabuksan. Ang papel ay luma na may bahid ng dilaw sa mga gilid at amoy ng mga alaala ng isang kahapong puno ng lihim. Nanginginig ang mga daliri ni Francesca habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ang sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay mahinahon, ngunit puno ng bigat. Francesca, anak, simula ng sulat. Kung nababasa mo ito marahil ay napapalibutan ka na ng mga anino ng mga Alcantara. Patawarin mo ako kung itinago ko ang katotohanan, ngunit ang kaligtasan mo ang tanging mahalaga sa akin. Ang yaman ng mga Ramos ay hindi lamang bunga ng pagsisikap. Ito ay ang pabuya ng isang lihim na maaaring sumira sa dangal ng mga Alcantara. Si Doña Imelda ay may anak na itinago sa mundo, isang anak na bunga ng isang pagkakamali na hindi niya kayang aminin. Tumigil ang paghinga ni Francesca. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Aling Rosa na nakatingin sa malayo, tila binabasa rin ang kasaysayang nakasulat sa hangin. Mateo, bulong ni Francesca. Si Mateo ba ang anak na iyon? Tumango si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay nababanaaga ng pait sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway. Si Mateo ay anak ni Imelda sa isang lalaking hindi nila kapantay. Noong malaman ni Imelda na nagdadalang tao siya, itinago niya ang kanyang sarili at ibinigay ang sanggol sa isang malayong kamag-anak. Ngunit ang iyong ina si Elena ang nakakaalam ng lahat. Siya ang tumulong kay Imelda na itago ang lihim na iyon, kapalit ng pangakong hindi kailanman gagalawin ng mga Alcantara ang pamilya Ramos. Naramdaman ni Francesca ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang akala niyang pag-ibig ni Gabriel ang pagtanggap ni Doña Imelda at ang katapatan ni Mateo, lahat ng iyon ay bahagi ng isang transaksyon. Ikinasal siya kay Gabriel hindi dahil sa mahal siya nito, kundi para masigurong ang lihim ng kanyang ina ay mananatiling nakabaon kasama ng kanyang yaman. At si Mateo, ang batang lalaking kalaro niya sa dalampasigan ng vegan, ay lumaki sa ilalim ng anino ng pagtatakwil, naghihintay ng pagkakataong makuha ang lahat mula sa pamilyang nagtapon sa kanya. Kaya pala ganoon kadali para kay Mateo na baliktarin ako. Ani Francesca, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi lang siya nagtatrabaho para sa kanila. Ginagamit niya ako para wasakin sila mula sa loob habang kinukuha ang lahat ng sa akin. Naramdaman ni Francesca ang matinding hapdi sa kanyang puso, isang uri ng sakit, na tila binubura ang lahat ng kabutihang naramdaman niya sa nakaraan. Ang bawat alaala ng tawanan nila ni Mateo, ang bawat pangako ng proteksyon, ay tila mga dumi na ngayon sa kanyang kaluluwa. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya palang bunga ng pinakamadilim na lihim ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahang itinupi ni Francesca ang sulat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging matalim at malamig. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa tubo sa kisame ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktima na nagmamakaawa para sa katarungan. Siya na ang tagapag-ingat ng katotohanang kayang sumunog sa buong imperyo ng mga Alcantara. Aling Rosa, ang tawag ni Francesca, ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Ano pa ang alam niyo tungkol kay Mateo? Tumingin ang matanda sa kanya at sa pagkakataong ito nakita ni Francesca ang isang kislap ng paghanga sa mga mata ni Rosa. Alam ko kung saan niya itinago ang tunay na USB, Francesca. Ang USB na magpapatunay na si Gabriel ang may-ari ng mga illegal na kargamento at si Mateo ang utak sa likod ng paglipat ng mga dokumento sa pangalan mo. Nanlamig ang mga kamay ni Francesca, ngunit hindi sa takot. Ito ang pakiramdam ng isang mangangaso na nakakita na ng kanyang biktima. Sa loob ng madilim na seldang ito, sa gitna ng amoy ng kalawang at pagkabulok, ay isinilang ang isang bagong Francesca, isang Francesca na marunong nang magsuot ng sarili niyang maskara. Bakit ba kailangang dumaan sa apoy bago mo makita ang tunay na kintab ng ginto? Ito na ba ang dulo ng kanyang pagdurusa o ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib at pagtataksil?
Sa labas ng bilangguan ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga lumang kalsada ng vegan, tila hinuhugasan ang mga bakas ng kanyang nakaraan, habang sa loob ng kanyang puso, ang apoy ng paghihiganti ay dahan-dahang nagliliyab. Ang bawat kalansing ng mga susi sa pasilyo ng kulungan ay tila isang paalala ng kawalan ng laya, ngunit para kay Francesca, ang tunog na iyon ay naging musika na ng pagkakataon. Hindi na siya ang babaeng nakaluhod sa sahig at nagmamakaawa. Ang kanyang likod ay tuwid na at ang kanyang mga mata ay may kislap ng talinong hindi kayang ikulong ng anumang rehas. Sa loob ng ilang araw, pinagmasdan niya ang bawat kilos ng mga taong nakapaligid sa kanya mula sa mga kapwa bilanggo hanggang sa mga gwardyang tila may kanya-kanyang pasan na daigdig. Isang hapon habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa maliit na bintana ng selda, napansin ni Francesca si Sergeant Bautista, ang gwardyang kilala sa pagiging masungit, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. Hawak ni Bautista ang ilang pirasong papel, ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang hininga ay malalim at puno ng bigat. Sergeant, mukhang hindi lang ang init ng panahon ang nagpapahirap sa inyo, mahinahong saad ni Francesca habang nakatayo malapit sa rehas. Tumingin ang gwardya sa kanya nang may halong gulat at inis. Wala kang pakialam, Alcantara. Manahimik ka na lang dyan. Hindi natinag si Francesca. Logistics at microfinance ang buhay ko bago ako napunta rito. Nakikita ko sa mga papel nyo ang listahan ng mga utang at ang hindi balansing budget ng inyong kooperatiba. Kung ipagpapatuloy nyo ang ganyang sistema sa loob ng 3 buwan, pati ang sweldo nyo ay hindi na sasapat para sa pamilya nyo. Napatigil ang gwardya. Dahan-dahan itong lumapit sa rehas, ang pagduda sa kanyang muka ay napalitan ng kuryosidad. Paano mo nalaman? Ang paraan ng pagbura nyo sa mga numero ang stress sa bawat guhit ng inyong panulat. Basang-basa ko ang takot ng isang ama na baka wala nang maihain sa mesa bukas. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng empatya, ngunit may autoridad. Maupo kayo, hayaan ninyong tulungan ko kayo sa computation. Hindi bilang isang preso, kundi bilang isang taong nakakaalam kung gaano kahirap ang mawalan ng lahat. Sa loob ng sumunod na oras, ang malamig na rehas ay naging isang mesa ng negosasyon. Gamit ang isang maliit na lapis at ang likod ng mga lumang dokumento, dahan-dahang inayos ni Francesca ang gulugulong finances ng kooperatiba ng mga jail guard. Ipinakita niya kay Bautista kung saan nagkakaroon ng leak at kung paano mapapalago ang maliit na pondo sa pamamagitan ng tamang diskarte. Sa bawat numerong kanyang isinusulat, naramdaman ni Francesca ang muling pagbabalik ng kanyang sarili. Ang talino na akala ni Gabriel ay nagamit na nila ay buhay na buhay pa rin. Hindi nila kayang nakawin ang laman ng kanyang utak kahit makuha pa nila ang huling sentimo sa kanyang bangko. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Bautista habang tinitingnan ang maayos na budget plan. Dapat ay galit ka sa amin sa sistemang ito. Ngumiti si Francesca, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang galit ay nakakapagod, Sergeant. Mas gusto ko ang respeto. At kailangan ko ng mga mata at tenga sa labas. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ni Gabriel Alcantara sa aking mga ari-arian. Natahimik ang gwardya. Tumingin ito sa paligid para masiguro na walang nakikinig. Ang balita sa radyo kanina, ang Alcantara Shipping ay nagkaroon ng bagong investor, isang korporasyon na ang pangalan ay Santos Holdings. Ang balita, si Attorney Mateo Santos ang bagong chairman ng board. Naramdaman ni Francesca ang biglang panlalamig ng kanyang sikmura, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang ahas ay nagsimula nang lamunin ang sarili nitong pugad. Inaasahan na niya ito, ngunit ang bilis ng pagkilos ni Mateo ay tila isang hamon na kailangan niyang sagutin ng mas mabilis. Salamat, Sergeant, sabi ni Francesca habang ibinabalik ang lapis. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng Santos Holdings. At Sergeant, sabihin niyo sa asawa niyo huwag siyang mag-alala. Ang plano na ibinigay ko sa inyo ay magbibigay sa inyo ng sapat na ipon para mapag-aral ang bunso niyo sa kolehiyo. Habang naglalakad palayo si Bautista, tila ba ang bigat sa balikat nito ay nabawasan. Naiwan si Francesca sa loob ng selda, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Ang unang hakbang ng kanyang pagbabalik ay hindi sa pamamagitan ng baril o dahas, kundi sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alyansa sa pinaka-imposibleng lugar. Naramdaman ni Francesca ang paghapdi ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa kanyang mga daliri
na may bahid pa ng uling mula sa lapis. Ito ang kanyang mga armas. Ang bawat tao sa paligid niya ay magiging piyesa sa kanyang sariling chessboard. Ngunit ang katahimikan sa loob ng kulungan ay muling nabasag nang ang isang bagong bilanggo ay ipinasok sa katabing selda, isang babaeng umiiyak na ang mukha ay pamilyar na pamilyar kay Francesca. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang sekretary ni Mateo, ang taong nakakaalam ng bawat illegal na transaksyon na ginawa ng abogado. Bakit siya narito, isang pagkakataon ba ito o isa na namang bitag na inihanda para tuluyan siyang ilubog? Ang katapatan ni Gabriel ay parang buhangin sa dalampasigan ng vegan, madaling tangayin ng kahit anong agos, lalo na kung ang agos na iyon ay galing sa isang mas batang babae. Ang bulong na iyon ni Francesca ay tila isang malamig na hanging pumasok sa selda ni Elena, ang dating sekretarya ni Mateo, na ngayon ay nanginginig sa takot sa katabing selda. Nakaupo si Francesca sa semento, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Bakit kanya itatapon dito, Elena? Pagkatapos ng lahat ng pagtatakip mo sa mga transaksyon nila ni Gabriel? Tanong ni Francesca habang nakatingin sa malayo, tila binabasa ang mga aninong sumasayaw sa pader. Umiyak si Elena, ang kanyang mga hikbi ay ang tanging tunog na bumabasag sa kapayapaan ng bilangguan. Sabi niya, proteksyon lang daw ito, pero nalaman ko na plano nilang ituro ako bilang utak ng peking dokumento kapag nagkaroon ng audit. Gagamitin nila ako, Francesca, tulad ng ginawa nila sa iyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca. Hindi tayo biktima kung alam nating lumaban, Elena. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang kalaban nila. Ang sarili nilang kasakiman ang papatay sa kanila. Kinaumagahan, gamit ang tiwala na nakuha niya kay Sergeant Bautista, isang palihim na utos ang ibinigay ni Francesca. Hindi ito baril o ebidensya para sa korte, kundi isang mamahaling bouquet ng mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ni Nicole, ang buntis na kirida ni Gabriel. Sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang amoy ng mga rosas ay naging lason sa halip na pabango. Nakita ni Gabriel ang bulaklak sa sala at ang kalakip na card ay walang pangalan, tila galing sa isang lihim na tagahanga. Ngunit ang mensahe sa loob ay sapat na para magtanim ng binhi ng pagduda. Para sa mag-ina ng tunay na tagapagmana ng Alcantara, mag-ingat sa mga ahas na nasa tabi mo lang. Sino ang nagpadala nito, Nicole? Ang galit na tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa loob ng silid. Hindi ko alam, Gabriel, baka galing kay Mateo, tinutulungan lang niya akong mag-relax. Sagot ni Nicole, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Kay Mateo. Bakit siya magpapadala ng bulaklak sa iyo? Mayroon ba kayong hindi sinasabi sa akin? Ang mga mata ni Gabriel ay nanlilisik sa selos. Ang tiwala na dati ay nagbubuklod sa kanila sa kanilang krimen ay dahan-dahang nagkakabutas-butas. Samantala sa loob ng bilangguan, naramdaman ni Francesca ang bawat pagyanig ng kanyang ginawang hakbang. Alam niyang ang selos ni Gabriel ay mas matindi pa sa anumang batas. Ang lalaking mabilis nagtaksil sa kanyang asawa ay mas mabilis na magduda sa kanyang mga kasabwat. Tumingin si Francesca sa kanyang mga palad. Tila nararamdaman niya ang dahan-dahang paggalaw ng mga pyesa sa kanyang chessboard. Ang bawat buntong hininga ni Nicole sa labas, ang bawat galit na sigaw ni Gabriel, at ang bawat palihim na plano ni Mateo ay tila abot kamay na niya. Sergeant, tawag ni Francesca kay Bautista, na dumaan sa harap ng kanyang selda. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos nito ay naging hudyat ng bagong impormasyon. Nag-aaway na sila, Francesca, bulong ni Bautista. Nagpatawag ng emergency meeting si Gabriel para sa board, pero hindi sumipot si Mateo. Mukhang nagsisimula na ang lamat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Francesca. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Hindi na ito ang pusong naghahanap ng pag-ibig, kundi ang pusong naghahanap ng katarungang dahan-dahang idinudulot ng tadhana. Magsisimula pa lang ang palabas, Sergeant, ani Francesca. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng bagyo na paparating. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pamilyar na amoy ang dumaan sa kanyang selda, ang amoy ng pabango ni Mateo. Napatingin si Francesca sa dulo ng pasilyo at nakita ang anino ng isang lalaking nakatayo sa dilim, pinagmamasdan siya. Si Mateo ba iyon? At kung narito siya, alam na ba niya ang ginagawa ni Francesca mula sa loob? Ang kaba sa dibdib ni Francesca ay muling bumangon, tila isang babala
na ang kalaban ay hindi basta-basta susuko nang walang madugong labanan. Huwag mong dungisan ang pangalang Ramos sa harap ng mga Alcantara, Elena. Isang hamak na negosyante ka lang na pinalad na makatapak sa aming mansyon. Ang iyong anak ay dapat matutong yumukod dahil ang bawat butil ng kaning isinusubo niya ay galing sa aming biyaya. Ang boses na iyon ni Doña Imelda mula sa nakaraan ay tila isang malupit na hagupit na muling naramdaman ni Francesca sa kanyang balat. Nakaupo siya sa sahig ng selda, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader habang ang sinag ng buwan ay pilit na tumatagos sa maliit na bintana sa itaas. Hawak niya ang liham ng kanyang ina, ang papel na tila naging tanging sandigan ng kanyang naghihingalong pag-asa. Dahan-dahan niyang idinikit ang liham sa kanyang dibdib. Tila nararamdaman niya ang init ng palad ng kanyang ina, si Elena, at ang amoy ng sampagita na laging dala nito tuwing gabi bago siya matulog. Sa kabila ng dumi ng paligid, sa kabila ng pangungutya ng mundo, ang alaala ng kanyang ina ang nagsisilbing kuta ni Francesca laban sa bawat insulto at pagtataksil. Mapatawarin mo ako. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay tila isang marahang dalangin sa gitna ng kadiliman. Akala ko ang pagpapakumbaba ay tanda ng paggalang. Akala ko ang pagtitiis ay bahagi ng pag-ibig. Pero ginawa lang pala nilang kasangkapan ang aking kabutihan para ibaon ako sa hukay. Isang matinding hapdi, ang gumuhit sa kanyang puso, isang uri ng sakit na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha, ngunit hindi ito ang luha ng kawalan ng lakas. Ito ang luha ng isang anak na dahan-dahang nagpapaalam sa kanyang kawalang malay. Naalala niya ang bawat gabi na nagpupuyat siya para lamang ayusin ang mga account ng pamilya Alcantara habang ang asawa niya ay nasa bisig na ng ibang babae. Ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa dangal ng kanyang mga biyenan ay tila mga hiyas na itinapon sa isang maruming estero. Dahan-dahang dinala ni Francesca ang kanyang mga daliri sa malamig na semento ng pader. Iginalaw niya ang kanyang kamay na tila ba hinihimas niya ang mukha ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang rehas ang kalawang at ang amoy ng bilangguan ay tila naglaho. Ang natira na lamang ay ang pakiramdam ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit, isang pag-ibig na malayo sa mapaninlang na utang na loob na ginagamit ni Imelda. Iha ang sugat ng kaluluwa ay hindi hihilom kung palagi mong titingnan ang talim na sumugat sa iyo. Ang boses ni Aling Rosa ay marahan at puno ng pagkalinga. Nakaupo ang matanda sa kabilang selda, pinagmamasdan ang bawat pagdaing ni Francesca. Tumingin ka sa iyong mga kamay, Francesca. Marumi ang mga iyan, ngayon puno ng alikabok ng bilangguan. Pero ang mga kamay na iyan ang nagpatayo ng mga gusali. Ang mga kamay na iyan ang nagbigay ng trabaho sa libu-libong tao. Hindi ang apelidong Alcantara ang nagbigay sa iyo ng halaga, kundi ang dugong Ramos na nananalaytay sa iyong mga ugat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Francesca. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at ituwid ang kanyang upo. Ang munting kislap sa kanyang mga mata ay muling nagliwanag, tila isang baga na dahan-dahang pinapaypayan para maging isang naglalagablab na apoy. Salamat, Aling Rosa. Ani Francesca, ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng awtoridad. Masyado akong naging abala sa pagpapasalamat sa kanila, kaya nakalimutan kong ako pala ang nagbibigay ng buhay sa kanilang imperyo. Pinaglingkuran ko ang mga Diyos-Diyosa na gawa sa putik at oras na para makita nila ang pagguho ng kanilang sariling templo. Isang tahimik na sandali, ang lumipas, tila ang buong bilangguan ay nakikinig sa kanyang panunumpa. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng marinig ni Francesca, ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng hallway. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga gwardya. Ang bawat hakbang ay tila may dalang awtoridad at panganib. Nandyan na sila. Bulong ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Napatingin si Francesca sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakatayo sa anino, ang dahan-dahang lumapit sa kanyang rehas. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Francesca ang pamilyar na mukha ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang briefcase o mga legal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa isang galit na matagal nang ikinukubli. Ang akala mo ba ay madali mo akong maloloko, Francesca? Ang malamig na tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng bagyo. Alam ko ang mga rosas na ipinadala mo kay Nicole. Akala mo ba ay makakatakas ka sa laro ko?
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca habang dahan-dahang tumatayo at humaharap sa lalaking dati ay itinuring niyang kapatid. Kung ang bawat sakripisyo ay may kabayaran, handa na ba siyang ibigay ang huling singil sa taong nagnakaw ng kanyang buhay? Bakit ba ang taong nangangakong poprotekta sa iyo ang siyang unang humahawak sa leeg mo para sakalin ka? Hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para manatiling nakatago ang kanyang liham? O ito na ba ang pagkakataong gagamitin ni Francesca para tuluyang hubarin ang maskara ng kanyang pinakamatalik na kaaway? Hinto na ang paglalaro ng Diyos, Francesca. Walang lugar ang isang multo sa mundo ng mga buhay. Akala mo ba ang ilang pirasong bulaklak ay sapat na para gibain ang imperyong binuo ko? Ang tinig ni Mateo ay malamig at puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa harap ng rehas. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init ng pagkakaibigan ay tila naging 2 piraso ng yelo na walang bakas ng emosyon. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata, isang pagpapakita ng kapangyarihang tinatamasa niya ngayon sa labas habang si Francesca ay nananatiling nakakulong sa dilim. Dahan-dahang tumayo si Francesca. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, na tila isang tambol na naghuhudyat ng panganib. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, itinuwid niya ang kanyang balikat. Hinigpitan niya ang hawak sa liham ng kanyang ina na nakatago sa kanyang bulsa, ang kanyang lihim na sandata. Ang trono na kinatatayuan mo ngayon, Mateo, ay gawa sa salamin. Mahinahong sagot ni Francesca, ang boses ay tila isang marahang hampas ng alon sa pampang. At alam nating dalawa kung gaano kadaling mabasag ang salamin kapag tumama ang katotohanan. Kamusta ang pakiramdam bilang chairman ng Santos Holdings? Masarap ba sa pakiramdam na nakawin ang kumpanyang ako ang nagpalago? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo. Ninakaw, I just took what was destined for me. Ikaw ang nagbigay nito sa akin, Francesca. Ang pagtitiwala mo ang naging susi para mabuksan ko ang pinto. You were too blinded by the idea of family and friendship na hindi mo nakita ang ahas na nasa harap mo na. Lumapit palalo si Mateo sa rehas sapat na para maamoy ni Francesca ang kanyang mamahaling pabango, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagkasuklam. Huwag mong kalimutan ang papel mo rito. Mentally unstable ka ayon sa korte. Kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa iyo. You are officially erased, Francesca Ramos. Naramdaman ni Francesca ang paghapdi ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang bawat luhang nais kumawala. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao, pilit na binubura ang kanyang dangal. Ngunit sa halip na sumuko, isang mapanuyang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Francesca. Alam ba ni Doña Imelda na ang kanyang pagkakamali ang may hawak na ngayon ng kanyang corona? Bulong ni Francesca, ang boses ay puno ng pait at kislap ng tagumpay. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mapagmataas na ekspresyon ay panandali ang naglaho na palitan ng isang gulat na sinundan ng matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa bakal ng rehas. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Ano ang sinasabi mo? Ang paos na tanong ni Mateo. Ang paos na. Ang anak na itinago, ang anak na itinakwil. Dahil sa takot sa kahihiyan, pagpapatuloy ni Francesca, habang dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Mateo. Hindi mo lang ako kinalaban, Mateo. Kinalaban mo ang anak ng babaeng tanging nakakaalam ng iyong tunay na pagkatao. Elena Ramos didn't just hide your secret. She kept the proof. At ang pruwebang iyon, nasa akin. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng tingga. Tanging ang malalim at mabilis na paghinga ni Mateo ang naririnig, isang tunog ng isang hayop na nasusukol sa sarili nitong bitag. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila nais niyang lamunin si Francesca ng buhay. Wala kang hawak na kahit anong. Banta ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Isang pirma ko lang sa mga doktor, hinding-hindi ka na makakalabas sa pasilidad na ito. Subukan mo, Mateo. Hamon ni Francesca, ang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pero tandaan mo ito, kapag hindi ako nakalabas dito, nang buhay ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na ikaw ang anak sa labas ni Imelda Alcantara, ay automatikong ipapadala sa lahat ng media sa Pilipinas. Ang dangal na pilit niyo ring kinakapitan
ay magiging abo sa loob lamang ng isang gabi. Naramdaman ni Francesca ang tagumpay nang makita niya ang pag-atras ng isang hakbang ni Mateo. Ang takot na pilit nitong ikinukubli ay dahan-dahang lumalabas sa kanyang mga mata. Ang chessboard ay nagbago na. Hindi na siya ang piyesang tinitira siya, na ang reyna na handang mag-checkmate. Hindi pa tapos ang laro, Francesca. Huling hirit ni Mateo, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento ay tila isang mabilis na pagtakas mula sa katotohanang ayaw niyang harapin. Naiwan si Francesca na nakahawak sa rehas, ang kanyang buong katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang espiritu ay nag-aapoy. Tumingin siya kay Aling Rosa, na kanina pa nakikinig sa dilim. Nagsimula na ang apoy, Aling Rosa, bulong ni Francesca, habang pinagmamasdan ang naglalahong anino ni Mateo. Mag-ingat ka, iha, sagot ng matanda. Ang apoy ay hindi namimili ng susunugin. Siguraduhin mong hindi ka magiging bahagi ng abo. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang panibagong kaisipan ang pumasok sa isip ni Francesca. Paano kung ang paglabas ng kanyang lihim ay maging mitya rin ng panganib para sa mga taong wala namang kinalaman? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Francesca para sa kanyang katarungan, Babahad? Hindi ka kailanman magiging reyna ng mga Alcantara, Nicole. Magiging isa ka lamang bilanggo sa isang gintong hawla, at kapag nakuha na nila ang bata sa sinapupunan mo, itatapon ka rin nila sa basurahan na parang isang maruming basahan. Ang tinig ni Francesca sa kabilang linya ng smuggled phone ay tila isang malamig na bulong mula sa kabilang buhay. Nakaupo siya sa pinakamadilim na sulok ng kanyang selda. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang na semento, habang ang liwanag ng screen ng cellphone ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Sa labas naririnig ang mabibigat na yabag ni Sergeant Bautista na nagsisilbing bantay niya sa lihim na pakikipag-usap na ito. Sa kabilang panig sa loob ng marangyang kwarto ng mansyon sa Vigan, napatigil si Nicole sa pag-ayos ng kanyang buhok. Ang marangyang brush na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa makapal na alpombra, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak sa mamahaling iPhone na ibinigay ni Gabriel. Sino ito? Paano mo nakuha ang number ko? Ang nauutal na tanong ni Nicole. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang asawa ng lalaking katabi mo gabi-gabi, mahinahong sagot ni Francesca. Ang babaeng akala mo ay nabubulok na sa limot. Pero makinig ka ng mabuti, Nicole. Hindi ako tumatawag para awayin ka. Tumatawag ako para bigyan ka ng babala. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinasok mo? Ang akala mo ba ay mahal ka ni Gabriel? O baka naman ginagamit ka lang niya para magkaroon ng tagapagmana na kontrolado ni Doña Imelda? Nagsisinungaling ka, mahal ako ni Gabriel. Sabi niya i-divorce ka niya at pakakasalan ako. Sigaw ni Nicole, ngunit ang kanyang boses ay kulang sa kumpiyansa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francesca. Divorce sa Pilipinas. Nicole, huwag kang maging tanga. Ginamit nila ang batas para gawin akong baliw at nakawin ang yaman ko. Sa tingin mo ba ay hahayaan ni Doña Imelda na ang isang tulad mo, isang babaeng walang pangalan at walang yaman ang magdala ng dangal ng kanilang pamilya? Sa sandaling ilabas mo ang batang iyan, gagawa sila ng paraan para palabasin na hindi ka karapat-dapat na ina. Kukunin nila ang anak mo, at ikaw, baka matulad ka sa akin o mas malala pa. Naramdaman ni Francesca ang pananahimik sa kabilang linya. Alam niyang tumatagos ang bawat salita niya sa puso ni Nicole. Ang takot ng isang ina ay ang pinakamalakas na sandata na maaari niyang gamitin. Naalala ni Francesca ang bawat pangungutya sa kanya ni Imelda dahil hindi siya magkaanak, isang sugat na matagal niyang inilihim, ngunit ngayon ay naging mitya ng kanyang pag-unawa sa sitwasyon ni Nicole. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Nicole, na ngayon ay humihikbi na. Dahil pareho tayong biktima, Nicole. Ang kaibahan lang, ako ay nasa loob na ng bilangguan habang ikaw ay papasok pa lang, bulong. Bulong ni Francesca. Gusto mo bang maligtas ang anak mo? Gusto mo bang hindi siya lumaki sa ilalim ng laso ng mga Alcantara? Kung ganoon, kailangan mong makipagtulungan sa akin. May ebidensya si Gabriel sa loob ng kanyang opisina, isang itim na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng tunay na transaksyon nila ni Mateo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa taong ipadadala ko. Hindi ko kaya. Papatayin ako ni Gabriel kapag nalaman niya, sagot ni Nicole.
Papatayin ka rin niya sa sakit ng loob kapag kinuha na nila ang anak mo, hamon ni Francesca. Piliin mo, Nicole, ang sarili mong kaligtasan o ang kinabukasan ng bata sa sinapupunan mo. May 3 araw ka para mag-isip. Pero tandaan mo bawat segundo na lumilipas, mas humihigpit ang bitay na inihahanda nila para sa iyo. Dahan-dahang pinatay ni Francesca ang tawag bago pa man makasagot si Nicole. Ibinigay niya ang cellphone kay Sergeant Bautista na mabilis itong itinago sa loob ng kanyang uniforme. Ang katahimikan sa selda ay muling bumalik, ngunit ang hangin ay tila puno na ng kuryente ng darating na bagyo. Tumingin si Francesca sa maliliit na langgam na gumagapang sa pader. Ang bawat isa ay may tungkulin, bawat isa ay bahagi ng isang mas malaking plano. Ganon din ang kanyang mga kaaway. Dahan-dahan silang nagkakawatak-watak dahil sa sarili nilang kasakiman. Nagsimula na ang pag-aalinlangan sa kanyang puso, Aling Rosa, bulong ni Francesca sa dilim. Ang pag-aalinlangan ay parang anay-iha, sagot ng matanda mula sa kabilang panig. Dahan-dahan nitong uukitin ang pundasyon ng mansyon hanggang sa isang araw ang lahat ay guguho ng walang babala. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa pagmamanipula kay Nicole, naramdaman ni Francesca ang isang kakaibang lungkot. Ginagamit niya ang isang inosenteng bata para sa kanyang paghihiganti. Ito ba ang uri ng katarungan na gusto niya? O dahan-dahan na rin siyang nagiging katulad ng mga taong kinamumuhian niya? Habang ang gabi ay lumalalim, isang nakabibinging tunog ng sirena ang narinig sa malayo, patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Alcantara. Isang malakas na kaba ang bumalot sa dibdib ni Francesca. May nangyari ba, maaga ba ang kanyang paniningil? O may mas madilim na puwersa na kumikilos sa labas ng kanyang kontrol? Hindi ko na kaya ang bigat ng lihim na ito, Francesca. Bawat gabi ang mukha ng namayapamong ina ang nakikita ko sa aking panaginip. Tinatanong ako kung bakit ko pinabayaan ang kaisa-isa niyang hiyas. Ang boses ni Manang Nora ay tila isang naghihingalong bulong basag at puno ng pait. Nakaupo siya sa tapat ni Francesca, ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang pagkain. Ang kanyang mga mata ay lubog at may itim na paligid, ang kanyang mga balat ay tila mas lalong nangulubot sa loob ng ilang araw na hindi nila pagkikita. Ang mga kamay na dating mabilis mag-ayos ng kumot ni Francesca ay nanginginig na ngayon sa ibabaw ng maruming mesa ng visiting area. Tiningnan ni Francesca ang matanda. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, isang hapdi na nagmumula sa mga alaala ng masasayang almusal at mga kwentong pambata na ibinahagi sa kanya ni Nora. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkakulong ay siya ring babaeng tanging nakakaalam kung paano siya palalayain. Bakit ngayon lang man ang pahata? Mahinahong tanong ni Francesca. Hindi niya hinayaang lumabas ang galit sa kanyang boses, sa halip ay nanaig ang isang pagod na himig. Noong kailangan ko ng kakampi sa harap ng mga pulis, nasaan ang konsensya mo? Noong kailangan ko ng katotohanan sa harap ng huwes, nasaan ang mukha ni Mama sa panaginip mo? Napayuko si Manang Nora, ang kanyang mga hikbi ay maririnig sa tahimik na silid, isang tunog ng pagguho ng isang matandang pundasyon. Tinangka nilang patayin ako, Francesca. Noong gabing yon, matapos kitang bisitahin, hinarang ang sinasakyan kong tricycle. Alam ni Doña Imelda na lumalambot na ang puso ko. Kung hindi dahil sa isang gwardyang nakakita, baka wala na ako ngayon. Dahan-dahang inabot ni Nora ang kanyang suot na abaka na bag. Mula sa loob nito ay inilabas niya ang isang maliit kalawanging susi at isang lumang kwintas na may locket. Ang locket na iyon ay pag-aari ng ina ni Francesca. Noong ibigay sa akin ng iyong ina ang mga dokumento tungkol sa lihim ni Mateo, sinabi niya sa akin na gamitin ko lang ito kung wala na talagang ibang paraan, bulong ni Nora, habang inilalagay ang susi sa ibabaw ng mesa. Hindi ko itinanim ang lahat ng ebidensya sa safe mo, Francesca. Itinago ko ang orihinal na kontrata na may lagda ni Gabriel at Mateo sa ilalim ng sahig ng lumang silid ni Elena sa Vigan. Ang susi na ito ang magbubukas sa katarungan mo. Naramdaman ni Francesca ang biglang pagpintig ng kanyang puso, isang mabilis na ritmo na tila nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang nanunuyong kaluluwa. Ang pagbaliktad ng agos ay narito na. Ang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga lumang kahoy ng kanilang mansyon ay handa nang lumabas. Manang kailangang malaman ito ng korte. Ani Francesca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Gagawin ko, anak. Kahit ikamatay ko, patatayo ako sa harap ng huwes at sasabihin ang lahat
panunumpa ni Nora. Pero mag-ingat ka. Si Gabriel, alam na niyang nawawala ang susi na ito. Gagawin nila ang lahat para hindi ako makarating sa susunod na pagdinig. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto ng visiting area. Ang tunog ng mga bakal na nagbanggaan ay tila isang babala ng panganib. Pumasok ang isang opisyal ng bilangguan na may dalang memo, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mrs. Alcantara, tapos na ang oras ng pagbisita, mariing saad ng opisyal. At manang may mga lalaki sa labas na naghahanap sa inyo. Sabi nila kamag-anak niyo raw sila. Nanlaki ang mga mata ni Manang Nora. Ang takot na rumihistro sa kanyang mukha ay sapat na para malaman ni Francesca na ang mga kamag-anak na iyon ay hindi dumating para sa isang masayang pagtitipon. Sila ang mga anino ni Doña Imelda na handang tapusin ang anumang maluwag na dulo ng kanilang plano. "Huwag kang lalabas, Manang," sigaw ni Francesca habang hinahawakan siya ng mga gwardya para ibalik sa loob. "Sergeant Bautista, tulungan niyo siya." Ngunit ang kaguluhan ay nagsimula na. Habang hinihila si Francesca palayo, nakita niya ang pagputla ni Manang Nora habang dahan-dahang tumatayo. Sa labas ng bintana, isang itim na sasakyan. Ang nakaparada, ang mga bintana nito ay madilim at tila naghihintay ng biktima. Makaliligtas ba ang tanging saksi ni Francesca sa gitna ng nagbabagang panganib, o ang susi na nasa kanyang kamay ay magiging huling alaala na lamang ng isang katarungang hindi na kailanman makakamit? Walang Alcantara na luluhod sa isang tulad mo, Mateo. Chairman ka lang sa papel, pero ang dugong nananalaytay sa kumpanyang ito ay sa akin. Akin lang. Ang bulyaw na iyon ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom, ngunit tila ba tumalbog lamang ito sa malamig at kalmadong mukha ni Mateo. Nakaupo ang abogado sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang mga kamay ay magkakulay sa ibabaw ng makintab na mahogany habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid sa ina na tila isang hayop na nagwawala sa loob ng kulungan. Sa labas ng bintana ng Makati office, ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa gusali. Sa kabilang dako sa loob ng kanyang madilim na selda, ramdam ni Francesca ang bawat pagyanig ng imperyong dati niyang pinangalagaan. Hawak niya sa kanyang palad ang susi na ibinigay ni Manang Nora, isang maliit na piraso ng bakal na ngayon ay tila kasing bigat ng isang bundok. "Dugo, napakababaw mo naman, Gabriel." Mahinahong sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang marahang paghimas ng patalim sa lalamunan. Sa mundo ng negosyo, ang papel at pirma ang nagpapatakbo ng lahat. At sa kasamaang palad, ang bawat dokumentong nilagdaan ni Francesca bago siya nawala sa katinuan ay nasa ilalim na ng pangalan ko. "You're just a figurehead now." Isang tau-tauhan na nakaupo sa trono habang ako ang may hawak ng mga tali. "Hayop ka, pinagkatiwalaan kita." Sigaw ni Gabriel, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. "Sisiguraduhin kong babagsak ka, Mateo. Ilalabas ko ang lahat ng mga kargamento sa warehouse ngayong gabi. Nang wala ang pahintulot mo, I'll show them who the real boss is. Gawin mo ang gusto mo." Kibit balikat ni Mateo, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. But remember, incompetence is a very expensive sin. Habang nagaganap ang digmaan sa pagitan ng dalawang linta, si Francesca ay nakatitig sa kisame ng kanyang selda. Naririnig niya ang mga balita mula sa maliit na radyo ni Sergeant Bautista sa labas. Ang Alcantara Shipping ay unti-unti nang nagkakawatak-watak. Ang selos at kasakiman ni Gabriel at Mateo ang siyang dahan-dahang sumusunog sa pundasyon ng kanilang dangal. Naramdaman ni Francesca ang isang malalim na lungkot na humahalo sa kanyang determinasyon. Ang bawat barko, bawat warehouse, bawat empleyado na pinahalagahan niya ay nadadamay sa bangayan ng dalawang lalaking wala namang ibang alam kundi ang mangwasak. Ang katarungang hinahangad niya ay dumarating na, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng lahat ng itinayo ng kanyang pamilya. "Iha, nararamdaman mo ba ang init?" bulong ni Aling Rosa mula sa kabilang selda. "Opo, Aling Rosa." Sagot ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang apoy ng kanilang kasakiman ay hindi na kayang apulahin, at totoo nga ang kanyang nararamdaman. Sa vegan, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang warehouse ng mga Alcantara, kung saan naroon ang mga ilegal na kargamento, ay nagsimulang lamunin ng naglalagablab na apoy. Dahil sa kapabayaan ni Gabriel, napilit na inilalabas ang mga gamit sa gitna ng kaguluhan
isang pagkakamali sa kuryente, ang naging mitya ng malaking sakuna. Ang haginit ng apoy ay tila isang gutom na halimaw na kumakain sa bawat kahoy at bakal. Ang usok na kulay itim ay bumabalot sa langit tila isang madilim na belo na nagtatago sa krimen ng pamilya Alcantara. Sa loob ng warehouse, ang mga ebidensyang maaari sanang magligtas kay Francesca ay dahan-dahang nagiging abo. Sergeant ang warehouse sa Vigan na susunog, sigaw ng isang gwardya sa labas ng pasilyo. Napatayo si Francesca, ang kanyang mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa rehas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang susi sa kanyang kamay ay naging malamig, isang paalala na baka huli na ang lahat. "Gabriel, anong ginawa mo?" bulong ni Francesca sa gitna ng kadiliman. Habang ang mga sirena ng bumbero ay umaaling-ungaw sa malayo, isang mas malaking takot ang bumalot sa kanya. Kung magiging abo ang lahat, paano niya mapapatunayan ang kanyang kawalang sala? Paano kung ang apoy na ito ang siyang huling tatapos sa kanyang pagkakataong mabuhay muli? Ang huling nakita ni Francesca sa kanyang isipan ay ang mukha ni Mateo na nakangiti sa gitna ng sunog, isang ngiti ng isang taong handang sunugin ang buong mundo basta't siya ang manatiling nakatayo sa dulo. "Tato, kasalanan mo ito, Francesca, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ng mga Alcantara. Isang malaking kamalasan ka sa buhay ng anak ko." Ang boses ni Doña Imelda ay tila isang naghihingalong sigaw na umalingaw sa kanyang isipan, bagaman ang matanda ay wala sa harap niya. Sa loob ng madilim na selda, tanging ang malakas na pintig ng puso ni Francesca ang naririnig kasabay ng mabigat na balitang dala ni Sergeant Bautista. Ang mansyon sa Vigan ay nababalot ng lumbay at ang bawat piraso ng dangal na pilit nilang ipinaglalaban ay dahan-dahang nagiging abo sa gitna ng nagbabagang warehouse. Naramdaman ni Francesca ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hinigpitan niya ang hawak sa locket ng kanyang ina, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nanunuyong katarungan. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang yaman na ginamit nila para apihin siya ay nilamon na ng sarili nilang kawalan ng ingat. Ang mga dokumentong magliligtas sana sa kanya ay maaaring naging usok na lumilipad sa langit ng Ilocos, na tila ba ayaw na ring magpaabot ng tulong. Dahan-dahang napaatras si Francesca hanggang sa maramdaman niya ang magaspang na pader ng selda. Ang kanyang tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo kahit na malayo siya sa sunog. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat kislap ng liwanag mula sa hallway ay tila naging isang dambuhalang apoy sa kanyang paningin. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan niya. Ang pagkawasak ng mga Alcantara ay hindi nagbibigay sa kanya ng katuwaan. Sa halip, nararamdaman niya ang matinding bigat ng isang pamilyang tuluyan nang gumuho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kasinungalingan. "Mrs. Alcantara." Mahinahong tawag ni Sergeant Bautista, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isinugod sa ospital si Doña Imelda. Na-stroke ang matanda nang makita ang laki ng pinsala sa Vigan. Si Gabriel, nawawala siya. Hindi siya mahanap ng mga awtoridad matapos ang sunog. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca. Ang reyna ng mga Alcantara, ang babaeng itinuring ang sarili na diyosa ng dangal at tradisyon, ay tinalo na rin ang sarili niyang katawan. Ang bawat salitang mapait na binitawan nito laban sa kanya ay tila naging lason na bumalik sa sarili nitong mga ugat. Ang dangal na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay walang pundasyon, Sergeant, bulong ni Francesca. Ang boses ay paos at halos hindi marinig. Kapag ang pundasyon ay bulok, kahit gaano pa kakinang ang pintura, guguho, at guguho pa rin ito sa huli. Tumingin si Francesca sa malayo sa kabila ng mga rehas na bakal. Naisip niya si Gabriel, ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang duwag na nagtatago sa dilim. Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan para bulagin ang isang tao, o ang pag-ibig ba ay isa ring uri ng bilangguan na mas mahirap takasan kaysa sa seldang ito? Naramdaman ni Francesca ang isang malalim na hapdi sa kanyang dibdib, hindi dahil sa galit kundi dahil sa panghihinayang. Panghihinayang sa lahat ng taon na ibinigay niya sa isang ilusyon. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito ay tila mga hiyas na itinapon sa isang kumukulong bulkan. Ihat tawag ni Aling Rosa, mula sa kabilang panig ang kanyang boses
ay tila isang gabay sa gitna ng kaguluhan. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan dumarating ito bilang isang mapait na paalala na sa dulo ng araw, ang katotohanan ang tanging mananatiling nakatayo. Dahan-dahang tumayo si Francesca, pinunasan ng dumi sa kanyang pisngi, at itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay naging matatag tila isang baga na dahan-dahang nagiging apoy. Kung ang warehouse sa vegan ay naging abo na kailangan niyang hanapin ang iba pang paraan. Ang susi na nasa kanyang bulsa ay nananatiling malamig, ngunit ang pag-asa sa kanyang puso ay nagsisimula ng magliyab. Sergeant, tawag ni Francesca ang kanyang boses ay puno na ngayon ng awtoridad. Kailangan kong makausap si Manang Nora. Siya na lang ang tanging makakapagsabi kung may iba pang itinagong kopya si Mama. Hindi pwedeng dito na lang magtatapos ang lahat. Ngunit bago pa makasagot ang gwardya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong pasilyo nang pumasok ang isang nurse na may dalang hindi magandang balita mula sa ospital. Ang bawat hakbang nito ay tila naghuhudyat ng isang bagong bihibilya ng kamatayan. Sino ang susunod na babagsak sa gitna ng nagbabagang katotohanan? At paano haharapin ni Francesca ang huling hagupit ng tadhana kung ang lahat ng pinagkakatiwalaan niya ay unti-unti nang naglalaho sa usok? Ano ang halaga ng paglaya kung ang mundong babalikan mo ay isa na lamang malawak na disyerto ng abo at pagsisisi? Hindi na kailangan ng psychiatrist, Your Honor. Ang tanging kailangan ng korteng ito ay ang katotohanang pilit ibinaon sa ilalim ng mga abo ng vegan. Ang boses ni Francesca ay tila isang malakas na daluyong na humampas sa loob ng courtroom, matatag, malamig, at punong-puno ng awtoridad. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng puting terno na tila nagbibigay sa kanya ng liwanag sa gitna ng madilim na kapalaran. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Wala na ang baliw na inilarawan ni Mateo. Ang nasa harap ng lahat ay ang tunay na Francesca Ramos, ang babaeng binuo ng talino at dinalisay ng hapis. Sa tapat niya napatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay maputla at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay nagsisilbing saksi sa kanyang dahan-dahang pagkatalo. Your Honor, this is highly irregular. My client is under medical observation. Any statement she makes should be disregarded. Ang nanginginig na sigaw ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila isang desperadong pagkapit sa huling hibla ng kanyang kapangyarihan. Isang mabigat na paghampas ng mallet ang yumanig sa buong silid na nagpatahimik sa lahat ng bulong-bulungan. Tumingin ang huwes kay Francesca ng may halong paghanga at kuryosidad. Ipagpatuloy mo, Mrs. Alcantara. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang locket na suot niya. Mula sa loob nito, inilabas niya ang maliit at kalawanging susi. Ang susing ito ay hindi para sa isang vault ng pera. Ito ay para sa isang lihim na silid sa lumang bahay ng aking ina sa vegan. Sa silid na iyon, matatagpuan ang orihinal na kontrata ng Alcantara Shipping, ang kontratang nilagdaan ni Gabriel Alcantara at Mateo Santos bago pa man ako ikasal sa pamilyang iyon. Naramdaman ni Francesca ang panandaliang paghinto ng mundo nang bumukas ang pinto ng courtroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig ay naging hudyat ng pagpasok ni Manang Nora na nakaupo sa isang wheelchair at may benda sa ulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Sa likod niya ay si Sergeant Bautista, bitbit ang isang lumang itim na folder na nakaligtas sa sunog dahil itinago ito sa isang fireproof na kahon sa ilalim ng sahig. Ito ang ebidensya, Your Honor. Ani Manang Nora, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang dokumentong magpapatunay na si Francesca ay ginamit lamang bilang panakip sa mga illegal na transaksyon nina Mateo at Gabriel. Si Mateo, siya ang utak ng lahat, ang anak na itinakwil ni Doña Imelda na gustong ubusin ang yaman ng mga Alcantara. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga marites at mga mamamahayag. Ang bawat kamera ay nakatutok ngayon kay Mateo na tila isang ahas na nasusukol sa sarili nitong butas. Tumingin si Francesca kay Mateo at sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya kundi matinding awa para sa isang taong nilamon ng sarili niyang puot. Pinatay mo ang kaisa-isang kaibigang nagmahal sa iyo, Mateo. Mahinahong sabi ni Francesca. Lahat kami ay ginawa mong kasangkapan sa iyong paghihiganti kay Doña Imelda. Pero sa huli ikaw ang naging bilanggo ng sarili mong anino. Biglang bumukas ang kabilang pinto at pumasok si Gabriel, gusot ang damit
at puno ng uling ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay luhaan habang nakatingin kay Francesca. Patawarin mo ako, Francesca, si Mateo. Siya ang nag-utos sa akin. Natatakot ako. Ang pagsisisi ni Gabriel na tila isang mahinang iyak ng isang batang nawawala. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita, bawat ebidensya, at bawat sakripisyo ni Francesca ay dahan-dahang nagtagpi-tagpi para sa huling paghuhukom. The court finds prima facie evidence of conspiracy, fraud, and illegal smuggling against Gabriel Alcantara and Mateo Santos. Ang boses ng huwes ay tila isang pinal na hatol ng tadhana. Mrs. Francesca Ramos Alcantara is hereby cleared of all charges. Arrest the defendants. Ang tunog ng mga posas na kumakapit sa mga pulso ni Mateo at Gabriel ay tila isang matunog na musika sa tenga ni Francesca. Ang bawat hakbang ng mga pulis na naglalabas sa dalawang lalaki ay tila pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Tumingin si Francesca sa bintana ng courtroom. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, tila binabasbasan ng kanyang bagong simula. Naramdaman ni Francesca ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay naging kasing gaan ng ulap. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang madugo, kundi sa paraang pinakamakasaysayan sa pamamagitan ng katotohanang dinalisay ng pagtitiis. Salamat ma, ng Nora, bulong ni Francesca habang hinahawakan ang kamay ng matanda. Ngunit habang inilalabas si Mateo, lumingon ito sa huling pagkakataon. May isang mapait na ngiti sa mga labi. Hindi pa tapos ang lahat, Francesca. Ang maskara ay natanggal na, pero ang sugat na iniwan ko sa iyo, habang buhay mong dadalhin. Paano haharapin ni Francesca ang kalayaang may kaakibat na alaala ng pagtataksil? Mayroon pa nga bang puwang para sa tunay na kapayapaan sa puso ng isang babaeng dumaan sa apoy ng impyerno? Malaya na ako, ngunit bakit tila ang kalayaang ito ay kasing bigat ng mga rehas na iniwan ko? Ang bulong na iyon ni Francesca ay tinangay ng hangin habang dahan-dahan siyang humahakbang palabas ng gusali ng korte. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang sikat ng araw ay direktang tumama sa kanyang balat, hindi na mula sa isang maliit na bintana kundi mula sa malawak at asul na langit. Ang init nito ay tila isang haplos ng isang inang nagpapatawad, ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay nananatili pa rin. Sa paligid niya, ang ingay ng mga mamamahayag ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Ang bawat pag-ilaw ng mga kamera ay hindi na nagdudulot ng takot sa kanya. Sa halip, ang mga ito ay nagsisilbing saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Nakita niya si Marisol, ang kilalang vlogger, na dati ay bumabatikos sa kanya, na ngayon ay pilit na kumukuha ng kanyang pahayag ng may halong pagkahiya. Mrs. Ramos, anong masasabi mo sa pagkakaaresto kay Gabriel? Babawiin mo ba ang lahat ng ari-arian mo? Ang tanong ng isa sa mga reporters, ang boses ay puno ng pagkamausisa. Tumingin si Francesca nang diretso sa camera, ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang likod ay tuwid na parang isang kawayan sa gitna ng bagyo. Ang yaman ay nababawi, ngunit ang dangal na dinungisan nyo nang walang sapat na ebidensya ay hindi ganoon kadaling linisin. Ang katarungan ay nakamit ko na, at ngayon ang tanging gusto ko ay ang katahimikan na ipinagkait nyo sa akin. Sumakay si Francesca sa sasakyang inihanda ni Sergeant Bautista. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay naging hudyat ng paghihiwalay niya sa magulong mundo ng media. Sa loob ng sasakyan, kasama niya si Manang Nora na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ng matanda ay tila isang paghingi ng tawad na hindi na kailangan pang bigkasin. Dadalhin kita sa ospital, iha, mahinahong saad ni Manang Nora. Gusto mo bang makita si Doña Imelda? Napatigil si Francesca. Ang pangalang yon ay nagdala ng isang pamilyar na kirot sa kanyang sikmura. Opo, Manang, kailangan kong matapos ang kabanatang ito bago ako tuluyang makahakbang pasulong. Pagdating sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang puting kapaligiran ay tila nagpabigat sa kanyang mga paa. Pumasok siya sa kwarto kung saan nakahiga ang reyna ng mga Alcantara. Wala na ang matapang at mapagmataas na Doña Imelda. Ang nasa harap niya ngayon ay isang paralisadong matanda. Ang kalahati ng muka ay nakalaylay at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Lumapit si Francesca sa gilid ng kama. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ng matanda ay ang tanging boses sa loob ng silid.
Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang kamay ni Imelda, ang kamay na dating mabilis sumampal, at bumatikos sa kanya. Pinatawad na kita, Mommy. Bulong ni Francesca, ang kanyang boses ay puno ng pait ngunit may bahid ng paglaya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi karapat-dapat ang puso ko na mabulok sa galit na itinanim mo. Ang dangal na pilit mong prinutehan ay naglaho na kasama ng iyong kapangyarihan. Ngayon pareho na tayong walang natira, kundi ang ating mga sarili. Isang butil ng luha ang dahan-dahang lumabas sa mata ni Imelda, isang senyales na naririnig niya ang bawat salita. Ngunit para kay Francesca, sapat na iyon. Tumalikod siya at naglakad palabas, tila iniiwan ang huling piraso ng kanyang kadiliman sa loob ng kwartong iyon. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Elena, ang dating sekretary ni Mateo, na ngayon ay malaya na rin matapos magbigay ng testimonya. Sila ay nagkatinginan ng sandali, isang pagkilala sa dalawang babaeng kapwa binuo ng parehong apoy. Saan ka napupunta ngayon, Francesca? Tanong ni Elena. Sa dagat, Amon. Sagot ni Francesca, may isang maliit na ngiti na dahan-dahang sumisibol sa kanyang mga labi. Gusto kong makinig sa alon na walang dalang kasinungalingan. Ngunit habang papunta siya sa dalampasigan ng vegan, isang itim na sobre ang iniabot sa kanya ng driver. Galing ito sa kulungan, isang huling liham mula kay Mateo. Naramdaman ni Francesca ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ano pa ang gustong sabihin ng taong nagnakaw ng kanyang buhay? You may have won the case, Francesca, but you will never find the final piece of your mother's legacy. It's hidden where the waves meet the history of your blood. Find it if you can still trust your heart. Ang kaba sa dibdib ni Francesca ay muling bumangon. Isang huling lihim, isang huling bitag. O ito na ang susi sa tunay na kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanyang pamilya. Ang katarungan ay hindi laging matatagpuan sa loob ng 4 na dingding ng korte. Minsan kailangan mong balikan ang dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, kung saan ang bawat patak ng luha ay hinaluan ng alat ng dagat. Ang patuloy ang mga salitang iyon ay tila isang marahang awit na paulit-ulit na naririnig ni Francesca habang dahan-dahan siyang naglalakad sa mapuputing buhangin ng vegan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit na tila isang dambuhalang painting ng kalungkutan at pag-asa. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang kombinasyon na matagal nang ipinagkait sa kanyang mga baga. Hawak ni Francesca ang itim na sobre mula kay Mateo. Ang bawat hakbang niya palayo sa kalsada at patungo sa lumang parola sa dulo ng dalampasigan ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata. Doon sa ilalim ng mga matatandang bato ng parola ay ang lugar kung saan madalas siyang dalhin ng kanyang ina noong siya ay maliit pa. Where the waves meet the history of your blood, bulong ni Francesca. Nang makarating siya sa paanan ng parola, nakita niya ang isang maliit na bahagi ng pader na may ukit ng isang pamilyar na simbolo, ang tatak ng pamilya Ramos. Gamit ang susing ibinigay ni Manang Nora, dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang isang nakatagong siwang sa pagitan ng mga malalaking bato. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa bato ay tila isang mahabang buntong hininga ng kasaysayan. Sa loob ng maliit na compartment, natagpuan ni Francesca ang isang kahon na gawa sa matigas na kahoy na nara. Nang buksan niya ito, bumulad sa kanya ang isang makapal na notebook at isang lumang deed of sale. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon ng mga Alcantara ay sa kanyang ina pala talaga. Ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki ni Doña Imelda ay itinayo sa ibabaw ng isang pagnanakaw na ginamitan ng manipulasyon at pananakot. Kaya mo ba ako pinakasalan kay Gabriel? Ang tanong ni Francesca sa hangin habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa mga lumang pahina. Para mabawi ko ang sa atin nang hindi gumagamit ng dahas, binasa niya ang huling sulat ng kanyang ina na nakatago sa loob ng notebook. Anak, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha ang lahat ng material na bagay. Ang tunay na tagumpay ay ang manatili ang iyong puso na busilak sa gitna ng mga taong gustong dumungis dito. Ibinabalik ko sa iyo ang aming nakaraan, hindi para maghiganti ka, kundi para magkaroon ka ng kapangyarihang tumulong sa iba. Naramdaman ni Francesca ang isang matinding init na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang bawat sakit, bawat pagtataksil ni Gabriel, bawat panloloko ni Mateo, at bawat pang-aapi ni Imelda
ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi na siya ang babaeng kailangan ng validation ng pamilya Alcantara. Siya na ang tunay na nagmamay-ari ng bawat butil ng lupa na inapakan nila. Mrs. Ramos. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran. Napalingon si Francesca at nakita si Sergeant Bautista. Ang lalaki ay wala na sa kanyang uniforme, suot ang isang simpleng barong Tagalog at may daladalang isang balumbon ng mga bulaklak. "Sergeant, ano ang ginagawa niyo rito?" tanong ni Francesca habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Wala na ako sa serbisyo, Francesca. Nag-resign na ako matapos ang kaso niyo," mahinahong sagot ng lalaki. "Gusto ko lang masiguro na maayos ka. At gusto ko ring ibigay ito sa'yo. Galing ito sa mga taong tinulungan mo sa loob. Sabi nila ikaw ang nagbigay sa kanila ng bagong buhay." Kinuha ni Francesca ang mga bulaklak. Ang bawat talulot nito ay tila isang simbolo ng bawat taong muli niyang binigyan ng pag-asa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na pagkumpas. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Francesca na hindi na siya nag-iisa. "Salamat, kailanman ay hindi ko makakalimutan ang tulong mo." Ani Francesca, ang boses ay puno ng kinit at katapatan. Tumingin sila pareho sa dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa mga bato, lumilikha ng isang payapang ritmo na tila naglilinis sa lahat ng pait ng nakaraan. Ang maskara ng dangal ay tuluyan ng nalaglag at ang natira ay ang hubad na katotohanan, isang katotohanang mas maganda at mas matatag kaysa sa anumang kasinungalingan. "Ano ang gagawin mo sa mansyon?" tanong ni Bautista. "Gagawin ko itong isang silungan para sa mga kababaihan at batang biktima ng Bauhanja din." Sagot ni Francesca, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Hindi na ito tatawaging Alcantara Mansion. Mula ngayon ito na ang Ramos Home of Healing. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, dahan-dahang isinara ni Francesca ang kahon ng Nara. Ang bawat hakbang niya palayo sa parola ay tila isang pagsisimula ng isang bagong kabanata. Ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng galit kundi ng isang mapayapang determinasyon na gamitin ang kanyang katarungan para sa ikabubuti ng iba. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon sa parola, tila nakita niya ang anino ng kanyang ina na nakangiti sa kanya mula sa itaas. Ang digmaan ay tapos na. Ang Francesca na dati ay isang biktima ay pumanaw na kasama ng apoy sa vegan, at ang isinilang ay isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ang bawat tunog ng batingaw mula sa lumang cathedral ng vegan ay tila nagbabalita ng isang bagong umaga, isang himig na hindi na nagdadala ng pait o takot. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang maskara ng mga Alcantara, at sa bawat segundong dumadaloy, dahan-dahang hinuhugasan ng panahon ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil. Nakatayo si Francesca sa balkonahe ng mansyong dati ay naging bilangguan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ngayon ang amoy ng lason at kasinungalingan ay napalitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak at halakhak ng mga batang naglalaro sa hardin. Ang Ramos Home of Healing ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isa ng buhay na monumento ng pag-asa para sa mga babaeng tulad niya na minsan nang itinapon ng lipunan. Dahan-dahang hinaplos ni Francesca ang bagong karatula sa pintuan ng mansyon. Ang bawat ukit ng kanyang apelido ay tila isang panunumpa na hinding-hindi na muling mayayakap ng kadiliman ang tahanang ito. Sa loob ng silid-aklatan, nakita niya si Manang Nora na nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang mukha ay payapa na at wala na ang bigat ng lihim na dati ay sumasakal sa kanya. "Handa na ang lahat para sa ating anibersaryo, Francesca." Mahinahong saad ni Sergeant Bautista na ngayon ay tumatayong head of security at katiwala ng pundasyon. May isang kislap ng respeto at paghanga sa kanyang mga mata na nagbibigay ng init sa puso ni Francesca. Ngumiti si Francesca, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, kaibigan. Ang bawat hakbang natin dito ay patunay na walang apoy na kayang tumunaw sa katotohanan." Bago lumubog ang araw, naglakad si Francesca patungo sa dalampasigan ng lugar kung saan natagpuan niya ang huling lihim ng kanyang ina. Nakita niya ang mga alon na dahan-dahang humahalik sa buhangin, tila isang paulit-ulit na ritual ng paglilinis. Sa malayo, ang mga rehas ng kulungan ni Gabriel at Mateo ay tila mga anino na lamang ng nakaraan, na wala ng kapangyarihan sa kanya. Ang huling kislap ng parola sa vegan ay nagsisilbing saksi na wala ng dilim na makakubli sa katotohanan ni Francesca.
Natapos na ang paghampas ng mga alon ng pait at ang natira ay ang kapayapaan ng dalampasigan na dinalisay ng panahon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin. Sa mahabang paglalakbay na ito, hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bahagi, kung saan ipinahiya si Francesca, sa harap ng lahat sa gabi ng kanyang anibersaryo, ang sandaling ang kanyang pag-ibig ay iginanti ng malamig na posas. Naramdaman ko rin ang matinding hapdi sa aking sariling dibdib. Isang paalala ito na sa totoong buhay, marami sa atin ang nagsuot din ng mga maskara ng sakripisyo para lamang mapanatili ang huwad na dangal ng ating mga pamilya. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinabi ko ng may matinding pag-iingat at pagsasaliksik sa mga tunay na damdamin ng mga kababaihang minsan nang nadurog ngunit piniling bumangon. Tulad ng matandang parola na dumanas ng napakaraming bagyo at tila kinain na ng alat ng dagat ang labas na bahagi, huwag nating hayaang ang pait ng nakaraan ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang alat ng dagat ay maaaring humapdi sa sugat ngunit ito rin ang naglilinis sa dumi ng ating mga karanasan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang mabilis, ngunit ang pinakamahalagang katarungan ay ang pagkakataong mabuhay ng malaya mula sa anino ng mga taong hindi tayo pinahalagahan. Kung kayo ang nasa katayuan ni Francesca, kakayanin niyo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng inyong kinabukasan para lamang mahanap ang inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin niyo bang ibaon sila sa limot? Sa mga sandaling ito habang pinapakinggan niyo ang huling mga salitang ito, nasaan kaya kayo? Marahil ay abala sa pagluluto ng hapunan, nag-aayos ng bahay, o baka naman ay nagpapahinga na mula sa isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Napakalaking karangalan para sa akin na maging bahagi ng inyong araw. Sana ay ibahagi niyo sa ating comment section kung anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang inyong simpleng suporta ay nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Naway maging matatag kayo sa bawat pagsubok at lagi nating tandaan na ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas maningning na paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang mapait na katotohanan sa likod ng maskara ng dangal paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.